ang kohesyong gramatikal sa paglikha ng tekstong expository. Ito isang aralin sa Filipino 7 sa matatag curriculum, ikalawang markahan at ika-6 na linggo. At sa videong ito ay atin ding pag-aralan ang mga kasanayang pang-akademiko sa pagsulat ng tekstong expository, gayon din ang kahalagahan nito. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Nakabatay ang epektibong paglalahad ng impormasyon sa pagkakaroon ng kohesyong gramatikal sa pagsusulat. Ang kohesyong gramatikal ay tumutukoy sa organisado at mahusay na ugnayan ng mga pangungusap sa isang talata. Upang hindi maging paulit-ulit o redundant ang pagbanggit sa mga pangalan o salita, mahalaga ang papel na ginagampanan ng panghalip. Tinatawag na anapora ang pahayag kung ang panghalip ay sumusunod sa pangalang tinutukoy. Halimbawa, ang nagtatag ng katipunan ay si Andres Bonifacio. Siya ay kinikilalang supremo ng katipunan. Mapapansin sa halip na ulit-ulitin ang pangalang Andres Bonifacio ay ginamit ang panghalip na siya sa sumunod na pangungusap. Tinatawag namang katapora ang pahayag kung ang panghalip ay nauuna sa pangalang tinutukoy. Halimbawa, General Apoy ang tawag sa kanya, si Santiago Alvarez ang bayaning Caviteño. Sa halimbawa, nauna ang panghalip na kanya bago ang tinutukoy sa pangalawang pangungusap na si Santiago Alvarez. Nagaganap naman ang pagpapalit o substitusyon ng salita kapag sa sumunod na pangungusap ay gumamit ng ibang salita na pamalit sa isang bagay na tinatalakay. Tinatawag itong nominal kapag pinapalitan ay pangalan. Halimbawa, nakipagdigmaan ang mga katipunero sa mga Kastila. Nagbuwis ng buhay ang mga anak ng bayan upang itaboy ang mga mananakop. Ang salitang mga anak ng bayan ay pinalit sa salitang katipunero habang ang salitang mananakop naman ay ipinalit sa salitang Kastila. Verbal naman ang tawag kapag ang pinapalitan ay pandiwa. Halimbawa, nabatid ni Bonifacio ang pagsasamantala ng mga Kastila. Nalaman nilang tanging revolusyon lamang ang paraan upang lumaya ang bayan. Ang pandiwang nabatid ay pinalitan ng nalaman sa pangalawang pangungusap. Iisa ang kahulugan ng dalawang pandiwang nabanggit. Kapag naman nais pag-ugnayin ang dalawang pangungusap ay gumagamit ang nagpapahayag ng pang-ugnay o pangatnig. Halimbawa, sunod-sunod ang pagkatalo ni Bonifacio sa Maynila habang sunod-sunod naman ang pagwawagi ni Aguinaldo sa Cavite. Ang pangatnig na habang ang nag-uugnay sa una at pangalawang pahayag. Nagbabago ang angkop na gagamiting pangatnig batay sa diwa ng mga pahayag na pinag-uugnay. Kung sanhi at bunga ang ipinapahayag, angkop na gamitin ang pangatnig na upang, nang, dahil, sapagkat at iba pa. Halimbawa, hinikayat ni Bonifacio at Jacinto na sumanib sa katipunan ang mga mayayamang Pilipino upang mapalakas ang puwersa laban sa mga Kastila. Natuklasan ang katipunan ng mga Kastila sapagkat nagtaksil ang kasapi nitong si Teodoro Patino. Naipahayag ni Bonifacio ang hangaring maghimagsik ng ilathala ng katipunan ang pahayagang kalayaan. Ngayon ay puntahan natin ang mga kasanayang pang-akademiko sa pagsulat ng tekstong expository. Sa pagsulat ng balita, sanaysay, lathalain o anumang artikulo na nagpapahayag ng impormasyon at katotohanan, mahalaga ang papel ng mga kasanayang pang-akademiko gaya ng pagtukoy sa paksa, layon at ideya, pagtatala ng mahalagang impormasyon o detalye, mekanik sa pagsulat katulad ng diksyon, estilo at paggamit ng transisyonal at kohesyong gramatikal at paggamit ng angkop na mga salita sa pagpapahayag ng ideya at pagbuo ng talata. Una, ang pagtukoy sa paksa. Ito ay ang pagkilala sa tema o paksa na tinatalakay ng artikulo. Sa una at ikalawang pangungusap pa lamang ng talata ay naunawaan na ng mambabasa ang intensyon at layunin ng pahayag. Ang ideyang ipinahiwatig ng talata ay dapat na maging malinaw. Pangalawa, pagtatala ng mahalagang impormasyon.
Ang mga detalye ng pahayag ang nagbibigay ng mga kaalaman sa mambabasa ng tekstong expository. Pangatlo, mechanics sa pagsulat. Tinutugunan naman ito ang epektibong paggamit ng mga kohesyong gramatikal ng mga transisyonal na pahayag gamit ang mga pangatnig na sa makatwid, kung tutuusin, kung lalagumin, bilang pangwakas at iba pa upang epektibong mapalutang ang estilo ng manunulat. Pang-apat, ang paggamit ng mga angkop na salita. Ang mahusay na pagpili ng mga angkop na salita ang magbibigay ng kapangyarihan sa manunulat upang epektibong maipahayag ang kanyang mga argumento na makatutulong sa paglalahad ng mensahe ng artikulo o sulatin. At panglima, ang estilo at diksyon. Nabubuo at lumilitaw ang estilo ng manunulat habang patuloy siya sa paglikha at nakakaapekto ang mahusay na estilo ng manunulat sa paglalahad niya ng ideya. Samantala, ang diksyon ay tumutukoy sa pagbibigay diin sa wastong salitang angkop gamitin depende kung formal o informal ang paglalahad. Ngayon ay puntahan natin ang kahalagahan ng kohesyong gramatikal sa paglikha ng tekstong expository. Ang kohesyong gramatikal ay mahalaga sa paglikha ng isang tekstong expository dahil ito ay nagtitiyak ng maayos na pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya at pahayag sa loob ng teksto. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, nagbibigay ng kalinawan sa mensahe. Ang kohesyong gramatikal ay tumutulong upang maging malinaw at madaling maunawaan ang nilalaman ng teksto sa pamamagitan ng tamang gamit ng panghalip, pangatnig at iba pang pangugnay na iiwasan ang kalituhan sa mga mambabasa. Pangalawa, nagpapalakas ng lohikal na daloy ng ideya. Pinagdurugtong nito ang mga bahagi ng teksto upang magkaroon ng lohikal at organisadong struktura. Halimbawa, ang paggamit ng mga pangugnay tulad ng dahil dito, sa makatwid, at gayon paman ay nagpapakita ng ugnayan ng mga ideya. Pangatlo, nagpapadali sa pag-unawa ng konteksto. Sa tulong ng referensya, halimbawa ng anapora at katapora, mas madaling masundan ng mambabasa ang tinutukoy na ideya o paksa sa loob ng teksto. Halimbawa, ang tubig ay mahalaga sa buhay. Ito ang pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay. Ang salitang ito ay tumutukoy sa tubig na nagdadala ng kohesyon sa pangungusap. Pang-apat, nagpapaganda ng estilo ng pagsulat. Nagiging mas maayos at elegante ang pagsulat kapag may tamang kohesyong gramatikal. Ang paulit-ulit na paggamit ng parehong salita ay naiiwasan at mas nagiging kaaya-aya ang daloy ng teksto. At panghuli, nagpapakita ng relasyon ng mga ideya. Ang mga pangugnay na tulad ng una, pangalawa, bukod dito, at sa kabilang banda ay tumutulong upang ipakita ang pagkakasunod-sunod o kaugnayan ng mga ideya na mahalaga sa tekstong expository na nagpapaliwanag o naglalahad ng impormasyon. Tandaan, ang kohesyong gramatikal ay mahalaga sa tekstong expository dahil ito ay nagsisilbing pandikit na nagdudugtong sa mga bahagi ng teksto upang mamukhang buo, malinaw at organisado ang impormasyon. Nang dahil dito, mas epektibong na ipaparating ang layunin ng tekstong expository. At ang layunin ay ang magpaliwanag at magbigay linaw sa mambabasa. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa kohesyong gramatikal sa paglikha ng tekstong expository. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.